retirement age o ang edad kung saan dapat nang huminto ang mga Pilipino sa pagtatrabaho ay 60 hanggang 65 na taong gulang. Ngunit may ilan sa ating mga lolo at lola na nagbabarat pa rin ng buto sa kabila ng kanilang mahinang pangangatawan na dala ng katandaan. Ako si Kat Gubalia at samahan niyo akong tunghayan ang buhay ng mga working seniors. Kadalasang nakikita natin ang ating mga lolo at lola na nililibang na lamang ang kanilang mga sarili, pag-alagala na lamang sa mga parke para mag-relax at ang iba naman na inaalagaan na lamang ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit may iba sa kanila na may tinatapos pang responsibilidad sa kanilang pamilya. Nagtatrabaho pa rin sila para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa aking paglilibot sa Kamaynilaan ay kinulat ako ng isang 66 anyos na nagrarasyon ng yelo. Siya si Mang Manuel. Ilang taon na po kayo? 76. Saan po kayo nakatira, Mang Manuel? Nabalitsis. Baliches po. Ilang years na po kayo nagtatrabaho po dito? 44. Ganun na po katagal? Bakit yun po yung napili niyong trabaho? Wala akong natapos. Hindi mo lubos akalain na sa edad niyang iyon ay nakakapagtrabaho pa rin siya gamit ang kanyang lakas sa pagbubuhat ng yelo at pagtatadyak ng kanyang tribike para maihatid ang mga ito sa kanyang rarasyonan. Nagtatrabaho sila at their age, kahit advanced years na, because they want to earn money, they want to have income. There could be other reasons as well. They are still working because they don't want to get bored. Meron kasing mga tao na after retirement, pag walang ginagawa ay naiinip. But mainly, the reason is economic. They want to earn a living. Kasi yan ang dahilan kung bakit sila nagtatrabaho. Nag-iisip ako. Gusto ko na magpahinga, wala tayong magagawa eh. Pagka nagpahinga ako, walang makain. Siyempre, natatakot. Kasi minsan, umalis na dito sa amin, alas 4 pa lang ng madaling araw. Kasi pag inabot to sa ng tanghali, pagdating haluton, wala na siyang rarasinan. Kaya umaalis siya, alas 4 pa lang, umaalis na. Yung mga panahon po na hindi po nakakapasok si Manong Maning sa trabaho, ano po yung mga sakit po na nararamdaman niya? Yun lang, minsan tinatrangkaso siya. Pero konting ano lang, makainom siya ng gamot. Paano na naman siya pag madaling araw, pasok na naman. Gaano niyo po kamahaling pamilya? Mahal ko talaga sila. Hanggang ngayon, pati yung mga apo ko sa to. Kaya ako nagsasakripisyo dahil sa kanila. Sa palengke, wala kang employer kundi sarili mo, informal sector worker ka. May special social protection dapat sa mga yan. Kasi wala silang employer, walang nagbabayad sa kanila ng SSS Pag-ibig PhilHealth, di ba? Yun ang may risk doon. But the government now is trying to put up social protection mechanism for these informal sector workers. So kaya nga yung DOLE, Integrated Livelihood and Emergency Employment Program, pag ikaw ay beneficiaryo nun, sinisikap ng DOLE na ikaw ay bigyan ng SSS at saka Pag-ibig. Manong Maning ay halimbawa ng mga amang patuloy na ginagampanan ng kanilang responsibilidad sa kabila ng kanilang edad na dapat ngayon ay nagpapahinga na lamang. Muli, ako si Kat Gubalia at magandang araw.